Ganito yung hinahanap ko, crispy outside and then soft inside. Hello mga kaugs, tara at gagawa tayo ng Vietnamese baguette. Tunog pa lang o ang crispy na, kaya tara. Sa ating mixing bowl, maglalagay tayo ng 1 cup of lukewarm water, 2 and 1/4 teaspoon ng instant dry yeast, Eagle yung gamit natin, 2 teaspoon of sugar, haluin lang natin to ng kanang kamay. Pagkatapos, magtitimbang lang tayo ng 300 grams of Pilmico bread flour, kutitap yung ginamit natin. At para mas crispy, maglalagay tayo ng 60 grams ng rice flour. Pagkatapos, pagsamahin natin ang ating wet and dry mixture at maglagay tayo ng 1 teaspoon of salt. Mas madali kung gagamit tayo ng stand mixer and then lagay lang natin ng dough hook attachment at papaikutin at or mamasahin lang natin ito ng about 8 minutes to 10 minutes. Siyempre habang minamasa natin to, pwede na tayong maglinis-linis ng ating kusina. O kaya mag-exercise ka habang nagmamasa. Kapag smooth and elastic na yung ating dough, saka tayo maglalagay ng oil. 2 tablespoon yung ginamit natin. Kapag na-absorb na yung ating mantika, saka tayo titigil sa pagmamasa. So ito yung ating dough. Minasa ko lang ng kaunti sa ating lamesa yung ating dough. And then ayan, makikita nyo naman, elastic na yung ating dough. So, ito na yung ating gagamitin na bowl. Grease lang natin ng kaunti para hindi dumikit yung dough. And then, tatakpan lang natin to. I-rest natin to ng 1 to 2 hours hanggang sa mag-double yung size. Gumamit ako ng baguette molder or pan. Then, nag-spray lang ako ng konting grease. And then, punch lang natin yung ating dough para ma-release yung air. Divide lang natin sa 6 yung ating dough. Pwede mo namang i-divide ito sa 10 kung gaano kalaki yung gusto mo. So, this is about 70 grams to 80 grams. Itong bread na to, ito yung sikat sa Vietnam. Ginagawang banh mi. O, kung tama yung pronunciation ko, kayo na yung bahala mag-pronounce. So, gagawa lang tayo ng ganito. Para siyang baguette na maliit lang. So, hindi siya masyadong mahaba. So, pinalapad ko lang ito, syempre. I-pinch lang natin yung pinakadulo para pag sealed natin, automatic siyang magsi-sealed. Ayan, ganyan-ganyanin mo lang siya. Tapos, syempre, kailangan matulis yung dulo. So, medyo idiin mo yung bandang dulo para mag-coating. Ayan. Naalala ko na naman si Crush dahil dito. So, para pare-parehas ang size. At para mas lalo mong maunawaan, ito pa, isang beses pa natin gagawin. So, kailangan nakapinch yung pinakadulo para magsiseal. Papaalsahin lang natin or i-rest lang natin to ng 1 hour. Huwag mong palalagpasin dahil mag-overproof na yan. So, after ng isang oras, umansya na ang ating baguette. O, diba? Mapapasa na all ka na lang na ganyan talaga kaalsa, diba? So, ilagyan natin or scoring ang tawag dito. Let me know in comment section kung gusto mo ng ganito. Tuturo ko sa iyo kung saan ko nabili. Kailangan medyo matalim yung ating blade na gagamitin. And then, spray lang natin ng tubig para mag-crispy lalo. At isasalang natin to sa 230 degrees Celsius preheated oven. Maglalagay tayo ng pinakulong tubig sa tray at ilalagay natin ito sa pinakailalim para steaming effect niya at lalong crispy yung ating bread. Yan ang technique sa pagluluto ng Vietnamese baguette. After 25 to 30 minutes, ayan na ang ating nagmamagandang Vietnamese baguette. Tunog pa lang, mapapaugs ka na talaga sa crispy. Kung may natutunan ka sa video ito, paki-like and share and then mag-follow ka na rin para sa mas marami pang recipe na talaga naman na mapapaugs ka sa sarap.